why is prayer necessary in the life of every believer? Amen? Bakit napakahalaga ang panalangin? Bakit napaka-necessary ito sa buhay po natin? No? Paano po natin ginaganap ang pananalangin? Kumusta ang prayer life po natin? Amen? Alam niyo po, yung 2023, mga kapatid, ay isang taon para po sa akin ay taon na kung saan ay taon ng pagkatuto para po sa akin. Taon ng pagpupuyat para po sa akin ang year 2023. Taon ng pagkaabala sa aking pong buhay o kaabalahan, lalo na po sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang pananalangin sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya kapag ikaw o tayo na hindi tayo nananalangin, dapat matutunan po natin yung 2024 na ito kung gaano ka-active yung spirit po natin, kung gaano po ka-sincere yung ating pong faith pagdating po sa pananampalataya. Kasi po ang prayer is necessary sa buhay ng bawat mananampalataya. Lalamya-lamya ang iyong pananampalataya kung ang pananalangin ay nakakalimutan po natin. Tama po? Kaya ano bang ibig sabihin ng prayer? Gaano ito ka-necessary? Gaano ito kahalaga sa buhay po natin, mga kapatid? At ang sabi ko po diyan, prayer is our spiritual access to communicate with God. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Na ang pananalangin ay spiritual access po natin yan. May ibang daan pa ba? Para tayo ay makipag-communicate sa ating pong Panginoon? May ibang paraan pa ba para tayo ay makipag-communicate sa ating pong Diyos? Prayer po, mga kapatid, ang pinaka-spiritual access po natin. No? Halimbawa, kapag ATM, magwi-withdraw ka, di ba may PIN code ka? Di ba may password ka sa account mo para mabuksan mo yun? Ganun ang prayer. Ganun sa kanisisari sa buhay po natin. Spiritual access po natin ang pananalangin kung paano po tayo makipag-communicate sa ating pong Diyos. Kung paano po tayo makipag-usap sa Kanya. Through prayer, we believe that only God can do even the impossible thing. Amen po ba tayo doon? Nasa pamamagitan ng pananalangin, naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng prayer, sa kahalagahan ng pananalangin, naniniwala po tayo na ang pananalangin, mga kapatid, Diyos ang nakakagawa kahit imposibleng bagay. At mamaya, lalabas yan sa pinakabody ng topic po natin. Yung imposibleng bagay, may nananalangin po diyan na kahit alam niya sa sarili niya, napaka-imposible, dinalangin niya sa Diyos. At nangyari yon. Through prayer, we ask for God's approval if our request is according to His will. No? Amen? Hindi lang po tayo nananalangin kasi may hinihingi tayo sa Diyos. Ang pinaka-goal ng prayer. Kaya tayo nananalangin. Dahil tayo ay humihingi ng approval ng Panginoon. Kung ang ating bang prayer request, kung ang ating bang dalangin, yung ating bang hinihingi sa Diyos ay naaayon sa Kanya pong kalooban. Yan po ang purpose ng prayer. Kaya minsan may mga bagay na hindi natin dinadalangin pero binibigay ng Diyos. Tama po ba? Naka-experience po ba ang bawat isa sa atin? Pero ang prayer, mga kapatid, ang pinaka-purpose ng prayer, kaya tayo nananalangin, humihingi tayo ng approval sa Panginoon. Kung yung hinihingi ba natin ay nakabubuti sa ating pong buhay. Kung nakakatutulong sa ating pong pagkatao, kaya tayo nananalangin. Kasi dapat ang hinihingi natin ay according doon o naaayon doon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga maraming tao, pinapalitan na ang pangalan ng Panginoon. Hindi na Panginoon, kundi pahingi noon, hindi na Panginoon. Kasi nakalimutan ang maghingi ng approval sa Panginoon. We believe that prayer is like a fragrant offering that glorify God's heart. Amen po ba?
na ang pananalangin, mga kapatid, ay gustong-gusto ng Diyos yan. Gustong-gusto ni Yahweh yan. Gustong-gusto ng Panginoong Diyos na nasa langit na kapag ikaw ay dumudulog, lalo na kapag ang pananalangin mo napaka-sincere, lalo na kapag ang panalangin mo ay taos-puso, lalo na kapag ang panalangin mo talagang buong damdamin mo na inihahayag sa Panginoon, alam nyo, ang prayer na yon ay kagaya ng isang samyong mahalimuyak sa puso ng Diyos. Sa culture ng mga Hudyo, mga kapatid, kapag nagsusunog po sila ng mga taba ng hayop, alam nyo, yung samyo na yun, yung usok na yun ay nakakarating doon sa Diyos. Kaya sila napapatawad, kaya sila muling nagagabayan, kaya muli silang pinagpapala. Pero alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, ang prayer, mga kapatid, kagaya ng isang handog na halimuyak, na kapag nakita ng Diyos, yung puso mo na talagang nananalangin, kagaya rin ng isang handog na kakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Kaya kapag tayong nananalangin, isipin natin kaagad, yung pananalangin ko na ito, yung prayer request ko na ito sa Panginoon, unang-una ba, ang Diyos ang maluluwalhati. Huwag mo lang idalangin sa Diyos na ikaw ang masatisfy, kundi idalangin mo sa Diyos ang mga bagay na siya ang unang mag-glorify. Amen? Ganun ba tayo manalangin? Naalala ko yung na-share ni Pastor Sane at saka ni Ate Maris nung dinayo namin ang sisig doon. Mga kapatid, mayroon po silang panalangin noon na sabi nila, punta tayo doon. Dinadalangin po nila yung ATM na yon, na sana may laman pag sinaksak po nila, nananalangin muna sila at paglabas, mayroon na. Yun ang power ng prayer, mga kapatid. Yun ang kapangyarihan ng pananalangin. Kaya napakahalaga sa buhay natin at maiintindihan po natin sa umaga pong ito kung gaano ka-necessary, kung gaano ka-importante sa atin ang pananalangin. Kaya napakaganda sa itong taon na ito, year 2024, marami tayong pwedeng gagawin, pero simulan po natin sa pananalangin. Amen? Isang bagay, mga kapatid, kung familiar sana ito sa atin, during 16th century, panahon po ng mga theologians po ito, Martin Luther, mga kapatid, yan. Nilagay po natin yan dahil mamaya ay malaking kinalaman po yan sa ating pong topic. No, during 16th century, ito po yung panahon ng Age of Reformation o Protestantism na tinatawag. Father of Reformation. Si Martin Luther, mga kapatid, ay isa pong pari. During 16th century, ang pinaka-dominant o tinatawag yan na Universal Church ay yung RC. Hindi ko po sinasabi na Roman Catholic yan, pero sinasabi ko lang po na RC. During 16th century, ito yung pinaka-dominant religion o tinatawag na Universal Religion. Si Martin Luther, mga kapatid, siya po ang may akda o stated human are not saved through good works rather through faith. At pinaniniwalaan po natin yan, pero hindi lahat ng mayroon siya ay niyayakap natin. Kahit ako po ay hindi ko rin gusto yung doctrine nito. Pero naniniwala tayo doon at tama siya na ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. At pinatutunayan niya ng Bible, yung katabi ni Jesus na ipinako, ano sabi niya ng isang kriminal doon? Panginoon, isama mo ako sa iyong kaharian, ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Wala namang ginawang mabuti yun sapagkat kriminal nga. Tama siya. Stated, the chief guide of the religious truth was the Bible. Bakit ganitong sinasabi niya noon? Reformation kasi ito, bakit itong sinasabi niya? Sapagkat kontra sa doon, sa samahan nila, sa RC, at sinasabi niya doon na ang kanila pong doktrin noon ay maling-mali sa Biblia. Kaya hinihikayat niya ang mga kasama niya noon na basahin ang Bible. Balikan ang Scripture. Marunong kasi sa Latin, kaya mas naintindihan niya yung Scripture.
Kasi yung isa sa doctrine na sinasamahan niya noon ay naniniwala na ang tao ay maliligtas kahit namatay na at idadalangin ng mga buhay. At hindi po natin pinaniniwalaan yon. Pati sa water baptism, kasi nga sa kanila ay wisik-wisik lang. Kaya sabi niya, balikan niyo yung Bible, aralin niyo yung scripture, mali yung tinuturo ninyo. Kaya nga, sabi pa dyan, created 95 thesis doon outlining the abuses of the church and post them on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. Pinako niya po doon sa pintuan ng simbahan po nila at ang nakalagay po doon ay bumalik sa scripture. Mali ang turo ninyo. Ganito po siya. At yung Luther action niyan began the Reformation. At yun po nagsimula ang Protestantism. At hanggang kalaunan ay nagkaroon po ng Christianity at nahiwalay po tayo sa RC. Kaya kahit hindi po natin yakap ang doktrinya, may ginawa po siya. Yung Reformation. At yan po ang pagdidiinan po natin ngayon, yung word na Reformation. Amen po ba? Yun po, dyan po natin makikita kung anong ambag niya during 16th century. May tao rin po sa Bible na nais niyang magkaroon ng Reformation sa loob ng templo ni Yahweh. Kaya nilagay po natin yan para pasok doon ang ating pong pag-uusapan. Sa 1 Samuel chapter 1, verse 1 hanggang 20, ito po yung pinaka-context po natin sa umaga pong ito. Ang sabi po dyan, sa wikang Tagalog, si Elkana at ang kanyang pamilya. Sa Ramataim, Sufim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nangangalang Elkana. Siya ay anak ni Jeroam at apo ni Eliho na mula sa sambahayan nito at mula sa angkanisop na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, si Ana at Penena. May mga anak si Penena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Selo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hopni at Pinihas. Tuwing naghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penena at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ito ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Penena dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginawa ni Penena taon-taon. Papunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakakain. Kaya't nilapitan siya ni Elkana at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan matapos silang kumain sa Selo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon na nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang pananalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay makakalaan sa inyo, hindi ko po ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya ay nananalangin lamang ng sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-iinom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Ni hindi po ako tumitikim ng alak
ang damdamin ko po'y naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag mo po sanang isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain at wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maagang sumamba sila kay Yahweh at pagkatapos umuwi sila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya ay hiningi ko siya kay Yahweh. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu. Lord, ganapin namin ang aming pong mga ginagawa na kayo pong madakila, Panginoon. Ang karunungan na hindi kami umaasa sa aming nalalaman. Bagkus, Lord God, umaasa kami sa karunungan na nagmumula sa inyo na hindi nauubos, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kayo ang maluwalhati sa aming pakikinig, maging malaya ang aming mga puso na tanggapin ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ang presensya mo ay narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? Pamilyar po sa atin si Ana o Hana. No? Kaya ang ibig sabihin ng Bible meaning ng Ana o Hana ay grace or favor. No? Sa Bible, mga kapatid, marami pong mga dakilang mga kababaihan. Hindi pa naman po Mother's Day sa ngayon, pero alam niyo po mga kapatid, pag pinag-usapan po natin mga kababaihan sa Bible, marami po silang ginawang mga bagay na dakila sa kanila pong panahon. Si Esther, mga kapatid, o Queen Esther, mga kapatid, kahit hindi nabanggit dyan ang pangalang God sa Book of Esther, nagturo po siya dyan ng pag-aayuno o pananalangin nung panahon na gusto po ipapatay ni Haman ang lahat ng mga remnant Jewish sa lugar ng Susa. Kaya ang panalangin niya dyan, ang kanya pong kahilingan kay Mordecai, tipunin ang lahat ng mga remnant Jewish para hindi maubos yung lahi na ito dahil sa kagustuhan ni Haman na ipapatay ang mga nalalabing bihag sa Eastern sa panahon ng captivity. Si Ruth, mga kapatid, ay isang babae rin na Moabita. Kaya nga si David sinasabi na taga Moab sapagkat ang kanya pong lola ay isa pong Moabita. Si Ruth, mga kapatid, ay hindi umiwalay sa kanyang biyanan na si Noemi. Anong sabi niya kay Noemi? Kung saan ka ililibing, doon ako ililibing. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Ang sabi ni Ruth, ang Diyos mo na si Yahweh ay magiging Diyos ko kahit siya isang Moabita. At kalaunan ay naging asawa ni Boaz. At naging anak nila si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse si Haring David. Mga babae sa Biblia, mga kapatid, na may ginawang magandang bagay o kadakilaan sa kanila pong panahon. At ito si Ana o Hana, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin. Sa ating binasa kanina, taon-taon pumupunta sila simula Rama hanggang Shiloh. Ang Shiloh, mga kapatid, ay tinuturing po ng mga Israelite na Holy Land hanggang ngayon. Sapagkat yan ang last destination po ng Ark of Covenant during panahon po ng mga hukom o Book of Judges. Si Ana, mga kapatid, ay wala pong anak ayon sa ating pong binasa. Masakit sa kanya pong kalooban, mga kapatid, na tinutuya-tuya siya. Sa kanila pong paglalakbay ay pinagtatawanan siya, babaeng walang anak. Babaeng walang kakayanan na magkaroon ng anak. Karibal niya kasi itong si Penena. Araw-araw, sa pagkasama niya po si Penena, tinutuya-tuya ang kanya pong kalagayan. Umiiyak sa doon. Pero alam niyo ba, mga kapatid, pag inaral po natin yan, hindi talaga
Si Penina ang dahilan dyan kung bakit siya nanalangin. Alam nyo ba mga kapatid, ang bitter po dyan ay si Penina, hindi si Hana. Kaya ginagawa ni Penina yon, natutuya-tuyain, lait-laitin itong si Ana para tuluyan hiwalayan ni Ana si Elkana para masolo niya si Elkana po dito. Sapagkat naiinggit siya, ayon sa binasa natin kanina, naiinggit itong si Penina dahil ang binibigay ni Elkana ay tig-iisang bahagi lamang. Ngunit dahil mahal na mahal ni Elkana si Ana, ay double portion ang binibigay niya dito. Pero bakit umiiyak si Ana po dito? Bakit hindi ba siya nasatisfy doon sa pagmamahal ni Elkana? Bakit siya ay dumadalangin pa dito? Bakit sinabi niya pa po dito na, Yahweh, kung loloobin po ninyo, pagkalooban niyo po ako ng anak na lalaki. Napaka-demanding po rito ni Ana pagdating sa prayer request niya sa Panginoon. Hindi ba dapat, mga kapatid, ang sabihin lang ni Ana, Panginoong Yahweh, bigyan mo naman ako ng anak. Nasasaktan na ako sa ginagawa ni Penina. Panginoong Yahweh, loobin mo naman na maranasan ko ang magkarga ng isang anak. Ang maglagay ng baby sa aking pong dibdib, ang magpalaki ng isang bata. Pero hindi ang nilalaman niya ng kanya pong pananalangin. Requested ang kanya pong pananalangin diyan, anak na lalaki. Na kahit alam niya sa kanya pong sarili, kung natatandaan yung sinabi ko kanina, niloob ni Yahweh na si Ana ay hindi magkaanak. Sino ang pwedeng magpabago sa isang pasya ng Diyos? Sinong tao ang may kakayanan na magpabago kung kalooban ng Diyos na hindi pwede yan, hindi mabago? Pero bakit niya dinalangin dyan, mga kapatid? Yung isang prayer request na yan na alam niya sa sarili niya, napaka-imposible. Kaya nga sabi ko kanya, prayer, only God can do even the impossible thing. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng mga bagay na imposible sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga nagbibeg siya dyan sa Panginoon. Sobrang nagmamakaawa sa dyan sa Diyos. Pag pinansin niyo yan, mga kapatid, ito yung naging guide ng Panginoon dito habang binabasa ko ito. Napakasimple lang yung verse 9, yung salitang minsan. Yung revelation dito ng Panginoon, yung sinabi niya sa verse 9, chapter 1, minsan, matapos silang kumain sa selo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Yung salitang minsan, mga kapatid, nagbigay yan ng wisdom dito habang inaaral ko. Nakita ko ito na hindi si Penina ang dahilan kung bakit siya nagmamakaawa sa Diyos. Sa kung tutuusin lamang ang kanya pong kalagayan, kahit wala siyang anak, grabe naman ang pagmamahal ni Elkana sa kanya. Kahit wala po siyang anak dyan na pinapalaki, grabe naman ang binibigay na atensyon ng kanya pong asawang lalaki dyan. Kaya nga si Penina, inaasar-asar niya yan, nilalait niya, tinutuya-tuya niya yan para maasar nitong si Ana at iwalayan si Elkana. Kasi magkaribal ito pagdating sa pag-ibig. Pero yung salitang minsan, nagbigay ng idea ito sa atin. Pag binasa mo ito, ginaguide ka na bilang isang preacher, bilang isang reader, bilang isang mambabasa yung salitang minsan sa verse 9. Taon-taon, mayroon po siyang nakikita dyan. From Rama to Selo, mga kapatid, taon-taon nasasaktan ang kanyang damdamin po dyan. Hindi sa naririnig niya kay Penina. Hindi sa panlalait ni Penina sa kanya, kundi ang nakikita ng kanyang mga mata. Yung pananalangin niya dyan, mga kapatid, yung prayer request niya, yung prayer item niya, nasa templo.
Nasa chapter 2. Makikita nyo. Hindi ang nilalaman ng prayer request niya ay si Penena para maging revenge doon oras na sinagot ni Yahweh ang kanyang dalangin para matapos na ang panlalait ni Penena sa kanya. Iba ang kanyang prayer request. Oo, nandun tayo mga kapatid, bilang tao si Ana nasasaktan siya. Nandun tayo mga kapatid, ng kanyang kalooban ay nagdadalamhati. Napapaiyak siya ni Penena po dito. Pero yung malalim na pag-iiyak niya dyan, ang malalim na kalungkutan niya dyan, ang dahilan kung bakit hindi siya makakakain, ang dahilan kung bakit nagmamakaawa sa Diyos, ang dahilan kung bakit sinabi niya, bigyan ninyo ako ng isang anak na lalaki, nasa chapter 2 ang nilalaman ng kanyang prayer request. Kaya, yung title natin sa umaga pong ito, The Fervent Prayer, God's Answer is Certain. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Naniniwala ka ba sa umaga pong ito? Yung pagmamakaawa ni Penena, mga kapatid, nakita ng Diyos na parang fragrant offering ito. Nakita ng Diyos ang pagluha niya gaya ng isang handog. Yung pagmamakaawa niya po dito, nakita ng Diyos, karapat dapat itong pagpalain at sagutin. Habang inaaral ko ito, pumapatak ang luha ko rito. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa templo. Dahil sa nakita niya doon, kaya sa dumalangin sa isang bagay na imposible. The fervent prayer, God's answer is certain. Ang taus-pusong pananalangin, ang sincere na pananalangin, ang sagot ng Diyos ay tiyak. Ang sagot ng Diyos ay naroroon sa isang dalangin na talagang taus-puso. Kaya sabi ko kanina, yung pananalangin kapag nakita ka ng Diyos na nagmamakaawa ka, sinasagot ng Diyos sapagkat yung dalangin na yun gaya ng isang handog sa puso ng Diyos. Yung prayer na yun gaya ng isang fragrant offering that glorify God's heart. Ganun natin dapat mauunawaan ng prayer. Ang prayer, mga kapatid, humingi ka man sa Diyos o hindi, ibibigay ng Diyos kung alam niya nakabubuti sa iyo. Ang pananalangin, kapatid, sa pang-araw-araw ay pagkakaloob ng Diyos yan kahit hindi mo sabihin sa Kanya. Pero bakit natin kailangan mananalangin? Kasi communication natin yan sa Diyos. Kaya nga siya, dyan sa templo, nakita siya ni Eli, napagbintangan pa, mga kapatid. Siya ay nananalangin po dyan na umiiyak na pagbintangan pang lasing. Anong sabi ni Eli? Umuwi ka na. Lasing ka na naman. Anong sabi ni Ana? Hindi po ako lasing. Dinadala ko lang ang bigat ng aking kalooban kay Yahweh. Bakit siya sinabihan ng lasing po dyan, mga kapatid? Bakit siya sinita ni Eli po dyan? Nananalangin naman siya, bakit po dinistorbo ang kanya pong prayer request sa Diyos? Unang-unang bagay na maiintindihan po natin, bakit sinabihan po siyang lasing po dyan? Dahil wala siya sa tamang lugar. Ang pananalangin, mga kapatid, ito kasi tuldang tipanan pa, hindi pa po ito templo talaga, kasi malayo pa ang panahon po dito ni Solomon. Panahon pa po ito ng huli sa mga hukom. Wala pa po ditong templo talaga na maganda sa selo. Dito pa lang nilalagay yung Ark of Covenant. Bakit sa sinita? Kasi wala siya sa tamang lugar ng pananalangin. Kaya sinabihan siyang lasing. Pangalawa, nagsasalita po siya diyan na hindi maiintindihan na pagkamalahang lasing. Pangalawa, nandun po siya sa poste at nakatayot, nananalangin at hindi naririnig ang kanya pong pananalangin. Kaya sinita po siya diyan ng high priest na si Eli na lasing. Alam nyo, mga kapatid, ang pananalangin sa mga Hudyo, sila ay lumuluhod at sayad ang mukha sa lupa. Yan ang tamang pananalangin po sa kanila. Si Ana po rito, mga kapatid, wala man sa tamang lugar, hindi man lumuluhod,
Wala man doon sa tamang dalanginan, pero ang puso niya sa Diyos, nasa tamang lugar para dumalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa sinita ni Elijah, dahil hindi maganda ang aura ng kanya pong pananalangin, pero nakita ng Diyos ang pananalangin ng babaeng ito ay gaya ng isang handog, kaya sinagot ng Panginoon ang dalangin niya dyan. Kaya sa sinita po dyan, dahil doon sa kultura po nila, pero nakita ng Panginoon ang pananalangin, ang pagmamakaawa ni Hana po dyan ay karapat-dapat na tugunin yung prayer request na yun. Ang sarap ng ganun, mga kapatid. No, naranasan nyo ba mag-pray sa Panginoon na alam mo pa lang sa umpisa, imposible na? Pero tinugon ng Diyos. Alam mo pa lang sa umpisa na parang ang labo mangyari, pero nananalangin ka, fervent prayer yon, sincere prayer yon, tinugon ng Diyos. Ang sarap ng ganun. No? Ang sarap maging lifestyle yung pananalangin, kaya itong si Ana po dito, grabe ang kanya pong pagmamakaawa at tinugon ng Diyos. Kaya yung sinasabing fervent po dyan, sa used to describe belief that are strongly and sincerely felt or people who have strong and sincere belief. Ganon yung fervent. No, isang pakiramdam na talagang pinapakita o nilalarawan yung matibay na paniniwala mo doon, yung nararamdaman mo o yung mga taong mayroong matatag na paniniwala. Ito mayroon si Ana, mga kapatid. Matatag na paniniwala na oras dinalangin niya sa Diyos kahit imposible tutugunin ng Diyos. Kahit napakahirap na dalangin, ibibigay ng Diyos. Kaya ang Panginoon doon sa lagi tumitingin kung ano yung item ng puso natin. Kung gaano tayo kasincere doon kapag tayo dumalangin. Wala sa ingay yan, mga kapatid. Wala sa dami yan, mga kapatid, kundi sa totoong puso natin kung paano tayo dumulog sa Panginoon. Kaya ang pananalangin hindi po pinapamiliarize, hindi minimemorize. Pag nananalangin ka, mga kapatid, natural. Parang nakipag-communicate ka sa Diyos. Na tinuturing mo siyang tatay. Ganon. Na tinuturing mo siyang gagabay. Na alam mo yun na matagal mo hindi nakita ang isang tao, ang dami mong sinasabi, ang dami mong ipinapahayag sa kanya. Yan ang prayer. Yan ang spirit ng prayer. Hindi memorization, mga kapatid. Yun ang prayer ni Ana. Kaya nga verse 11 sabi niya dyan, nangako si Ana sa Panginoon. Ito yung pinaka-key verse. Mga keyword po dyan. Sabi niya, o Panginoong makapangyarihan, sabi niya ganun. Tignan po ninyo ang aking paghihirap. Sabi niya ganun. Alalahanin ninyo na ang inyong lingkod ay huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo buong buhay niya at bilang tanda ng lubos ninyang pagsunod, itong maganda, hindi ko po papagupitan ng kanyang buhok. Alam niyo po yung type of prayer, kung ano to? Is a Nazarite prayer. Is a Nazarite vow. Alam niyo po, pag sinasabi sa Bible, yung doctrine ng Bible, pag sinasabing Nazarite, mga uri ng tao na hindi nagpapaputol ng buhok. Nazarite vow yun ang tawag doon. Mga uri ng tao na minsan hindi tumikim ng alak, kaya ang lakas ng loob ni Ana dyan, hindi po ako lasing. Kuha nyo, Nazarite prayer yun. Ang inyong lingkod ay hindi umiinom ng alak. Nazarite vow yun sa Panginoon. Ang mga Nazarite ay hindi umihipo ng mga patay na hayop. Hindi sila umihipo ng mga patay na tao. Nazarite vow yun. Si Pablo, ginawa niya yan sa Acts 24. Bago po siya nagpagupit po dyan, inantay niya muna na mangyari yung prayer request na sa Diyos bago siya nagpaputol ng kanyang buhok. Si Samson is a Nazarite people sa Old Testament. Kaya yung prayer niya dyan, yung pangako niya na hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok is a Nazarite vow. Isang
Vow o isang panata ng isang babae nang ibig sabihin kahit pagputol ng kanyang buhok, Panginoong Yahweh, wala akong karapatan pag isilang ito, pag ipagkaloob mo ito sa akin, ibibigay ko ito ng buo sa iyo. Kaya nga sabi niya, ihahandog ko sa inyo. Kaya diyan nyo makita mga kapatid, yung imposibleng bagay nangyari. Diyan nyo makita kapatid, ang kahalagahan ng prayer ay pag-communicate sa ating pong Panginoon. Yung sinasabi niya diyan, yung pagmamakaawa niya diyan. Diyan nyo makikita na itong si Ana mga kapatid, pinagpala ng Diyos ang kanyang dalangin. Ito po, mga kapatid, ang tatlong bagay na makita natin. Unang bagay, bakit po siya nanalangin dyan? Hindi dahil talaga kay Penena. Alam niyo yung prayer request niya, sabi ko sa inyo, nasa chapter 2. Hannah's prayer was for spiritual reformation in God's temple. Gaya ng Martin Luther kanina, nakita niya na mali ang paniniwala ng RC na yon. Sabi niya, bumalik kayo sa scripture. Basahin niyo yung scripture sapagkat nais niya magkaroon ng reforma doon na talagang nakasaad o biblical doctrine talaga. Ito po si Hannah po rito, yung prayer niya for spiritual reformation in God's temple. At ang prayer request niya na yun, ang dahilan ng kanya pong pagtangis. Ang dahilan ng kanya pong magmamakaawa sa Panginoon. Yung dahilan na binanggit niya, kung loloobin ninyo na bibigyan ninyo ako ng anak na lalaki, ihahandog ko sa inyo. Alam nyo, sa chapter 2, makikita nyo ang dahilan kung bakit po siya nananalangin. Ito yung dahilan, mga kapatid. Verse 12 hanggang 17. Ito ang prayer request. Ito ang pumukaw sa puso ni Ana po rito. Bakit po siya nananalangin na nakatayo sa templo? Nagmamakaawa. Kaya nga sabi ko kanina yung salitang minsan pumunta si Ana, wisdom na yun ng Diyos. Para maiintindihan po natin ang prayer request niya po rito. Ito ang prayer request. Bakit po siya nagmakaawa sa Diyos? Verse 12 hanggang 17. Ang sabi diyan, ang dalawang anak ni Eli na parehong lapastangan. Sabi niya po rito, at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing maghahandog ay pinagpupunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at tinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok na sumama sa tinidor ay itinuturo nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa selo ang mga Israelita. Hindi lamang yun, bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan ng mga katulong ang mga naghahandog. Sinabi niya, hilaw na karne ang bibigay ninyo sa pari, hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Ilaw ang gusto nila upang maihaw nila ito. Kapag sinabi ng naghahandog, hintayin muna mailagay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila. Ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan ninyo kami. Kung hindi, aagawin namin yan at sa inyo. Malaking pagkakasala ang ginawa nilang ito sapagkat ito'y lapastangan sa handog ni Yahweh. Verse 22, para mas malinaw. Ang sabi po dyan sa verse 22, matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ng kasamaang ginawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Yan ang prayer request niya. Lilinawin natin to. Yan ang prayer request niya. Hindi sa panlalait ni Penena. Hindi dahil nasasaktan si Penena. Yan ang pagmamakaawa ng Ana na ito sa Diyos. Bakit siya umiiyak? Bakit niya sinasabi na kung loloobin ninyo ito, kapatid, napakalinaw, chapter 2.
Hindi niya kaya tignan ang loob ng templo na nilalapastangan ng anak ni Eli. From Selo, mga kapatid, to Rama, one day ang lakaran. One day sa map. Ayan. Mula sa Selo hanggang Rama, ang distance niyan from Alabang to Espanya. Isang araw na lakaran. Sa panahon po nila, hindi madali ang maglakad. Sa panahon natin ngayon, mag-book ka lang ng joyride, angkas. Kung may sasakyan ka, 2 oras na Espanya ka na. Sa panahon po nila, hindi sila gumagamit ng kabayo na mabilis. Dahil ang kabayo, naka-assign yan o ginagamit yan sa labanan. Kapag sibilyan ka at gumagamit ka ng kabayo, hindi ka makakarating sa paroroonan mo, papatayin ka. Dahil spy ang turing sa'yo. Ang tanging ginagamit lamang nila ay donkey, kamilyo. Yan lang ang ginagamit nila. Mga uri ng hayop na mabilis ka pang maglakad. Uugod-ugod ang camel, di ba? Mabagal, one day na lakaran, dala pa nila ang kanilang mga handog, dadalhin sa templo ni Yahweh at pagdating doon, ito ang masasaksiyan niya. Sa 2 anak ni Eli na lapastangan at walang galang sa regulasyon ng pagsamba at paghandog. Ang naghahandog po rito ay hindi si Ana. Ang naghahandog po rito sa culture ng mga Jewish ay mga kalalakihan. Pero grabe ang concern niya po dito, kaya sa dumalangin sa Panginoon sapagkat nakita niya, hindi niya nararamdaman, mga kapatid, yung worship sa loob ng templo ni Yahweh. Kahit toldang tipanan po ito, ang pinag-uusapan po natin, ito ay dapat tinuturing nila na banal sapagkat nandun ang Ark of Covenant. Pero bakit siya dumalangin? Hindi dahil kay Penena at pag sinagot ng Diyos at siya'y nagkaanak, oy Penena, hindi mo na ako pwede laitin. Oy Penena, hindi mo na ako pwede pagtawan-tawanan. Oy Penena, may anak na ako si Samuel. Sinagot na ng Diyos. Hindi mo na ako pwedeng pagtawan-tawanan dahil ang totoo si Penena ang bitter po dyan. Si Penena po ang ampalaya po dyan. Inggit na inggit po siya dyan kay Ana dahil grabe ang pagmamahal ni Elkana. Pero bakit pa kailangan mananalangin si Ana ng ganon at pagmamakaawa sa Diyos? Sapagkat ang kanyang dalangin ay para sa templo ng Panginoon. Yan ang prayer. At ano ang purpose ng prayer na yon? Bakit sa humingi ng anak na lalaki? Godly servant to replace the wicked and corrupt servant. Sino ang mga corrupt dito? Sino yung mga wicked dito na servant? Si Eli at ang kanyang 2 anak na lalaki. Kahit mga Libita ito, mga kapatid, pero corrupt ang kanila pong pamamahala sa loob ng templo. Kahit mga Aaron tribe ito, pero hindi nila nagagampanan yung kabanalan doon sa pagganap at paghandog. Sa katunayan, ang masakit pa dyan, mga kapatid, ang mga aliping babae ay sinisipingan pa ng 2 anak ni Eli. Ganon sila kalapastangan, ganon sila walang galang doon sa pananambahan at paghandog. At yon ang nagpatulo ng luha ni Ana. Yun ang dahilan kung bakit nagmamakaawa ang Ana na ito. Panginoong makapangyarihang sa lahat, kung maawa ka at lulubin ninyo, pagkalooban ninyo ako ng anak na lalaki. Di ba dapat kahit ano lang? Ang sabi niya, ang napakaganda pa kanina, sinabi niya, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Di ba mga nanay, ang pinakamasarap sa lahat, alam nyo kung ano? Yung kayo po ang unang gugupit ng anak nyo, no? Yung buhok ng anak nyo. Yung anak po namin, nung ginupitan ng asawa ko yun, tinago ko pa yung buhok. Kasi nga, ang sarap nun, pero siya, wala siyang karapatan. Oras na sinagot ng Diyos, ang kanyang dalangin, ibibigay niya ng buo bilang handog doon. The temple needs a God-fearing servant. Ang prayer request niya na yon, nakita ni Ana, mga kapatid, na kailangan ng templo
ng isang lingkod na tunay na may takot sa Diyos. Kaya nga si Eli dyan, hindi na po kinakausap ng Diyos. Si Samuel na po, baby Samuel pa lang, dinitrain na, dinidisciple na ni Eli sa templo. Si Eli nang kinausap 3 beses. Tinawag siya Samuel, Samuel. Si Samuel naman dahil wala pa pong idea, dinitrain pa lang, lalapit doon kay Eli, tawag niyo po ako? Hindi, balik ka ron sa higaan mo. Tinawag na naman ng Diyos si Samuel, balik na naman si Samuel doon kay Eli. Oy, bumalik ka ron sa higaan mo hanggang pangatlong beses. Natantya na ni Samuel, ni Eli, ang tumatawag sa kanya, si Yahweh. At tinuruan siya, pag tinawag ka ulit itong isasagot mo anak, narito ang iyong lingkod. Why? Bakit po siya nananalangin dyan? Dahil ang templo ay nangangailangan ng godly servant. God-fearing servant. Mga kapatid. At sumunod po dyan, mga kapatid, no? Ano pa yung mga kasunod po dyan? Hannah pray for a necessary thing that was really needed for God's temple. No? Ayan. Parang naulit tayo, no? Yan ang kanya pong prayer po dyan, na kahit imposible, pinag-pray niya. Bakit sa humingi ng lalaki na anak? Kasi sa mga culture ng Jewish, wala pong gumaganap na babae. Kailangan ang gaganap po doon ay lalaki. Kaya nire-request niya, lalaki ang itutugon ng Diyos sa kanya. Sumunod mga kapatid, ito yung panghuli sa umaga pong ito. Hannah's prayer to God was to restore the integrity and regain Israel victory. Sa panahon ni Eli, sa pamamahala ni Eli mga kapatid, pag tinignan ninyo ang chapter 4, verse 2, 4,000 soldier ng Israelites army ang namatay sa labanan kontra sa mga Palesteo. Pag binasa nyo ang chapter 4, verse 12, 30,000 soldier ang namatay sa hanay o hukbo ng mga Israelita. The total is 34,000 kasama na po ang 2 anak ni Eli na si Hopni at Pinias. Buti nga. No? Mga kapatid, bakit? Dahil ba ang mga Palesteo ay magaling humawak ng pana? Dahil ba ang mga Palesteo, mga kapatid, ay magaling sa digmaan? Hindi. Dahil sa pamamahala doon sa Selo, labis na nakaapekto po yun sa labanan ng mga Israelita at ng Palesteo. Hindi na po, wala na pong panama at wala na pong panalo dyan ang mga Israelita. Sa katunayan, sa chapter 2 na yun, natalo na po ng 4,000, nalagasan na po ng 4,000 ang mga Israelite po dyan sa mga Palesteo. Ang sabi po ng isang Benjamite tribe po dyan, umuwi. Kasi nga, di ba, sa mga labanan, may tinitira talaga silang isa. Para maging messenger po yan at babalik doon sa kaharian at magbalita kung panalo o talo. Ang nagsumbong po dyan na natalo ang mga Israelita, ang ginawa po nila dyan, kinuha nila ang Ark of Covenant. Dinala nila doon sa kampo ng mga Israelita, natakot ng labis ang mga Palesteo po dyan. Ang sabi ng mga Palesteo po dyan, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Naturalmente, nasabihin po nila yan mga Diyos sapagkat hindi nila kinikilala si Yahweh. Kasi nga mga pagano sila, kaya ganun ang word na ginamit po ng Bible. Pagkatapos nun, natakot ang mga Palesteo at sabi nila, yang mga Diyos nila yan ang nagpanalo sa kanila sa Ehipto. Kawawa tayo mga Palesteo pag hindi tayo lalaban. Ang ginawa nila, lumaban sila, namatay na naman ang 30,000 sa mga hanay ng Israelita. Kahit nandun na ang Ark of Covenant sa hukbo ng mga Israelita. Kaya ang prayer niya dyan, mga kapatid, sa templo ng Diyos, isang propeta, ang prayer niya dyan, mga kapatid, ni Hannah, mga kapatid, Hannah's prayer to God was to restore the integrity and Israel victory.
Nung pamamahala ni Eli, wala ng integridad ang mga Israel. Sa pamamahala ni Eli kasama ang kanya pong anak, yung dalawang anak niya, wala na pong victory na naganap. Kaya yan ang kanya pong pananalangin po dyan, na pagkalooban ng anak na lalaki para yung integridad, yung integrity ng Israel manumbalik. Kaya yung word na ikabod, mga kapatid, ang ibig sabihin without glory. Yung ikabod na yan ay apo ni Eli, asawa ni Pinehas na nanganak na walang kabuwanan. Nung isinilang niya ito, pinangalanan niya na ikabod. Nang ibig sabihin, sa pamilya ni Eli, wala na ang presensya ng Diyos. At dahil wala na nga ang presensya ng Diyos, ikabod, wala na ring panalo ang mga Israelita laban sa mga Palesteo. Wala na rin yung integridad sa Israel sapagkat umalis na ang presensya ng Diyos sa pamilya ni Eli. Kaya yung prayer niya para sa integridad at victory ng Israel, ma-regain yun, ma-restore yun, manumbalik yun. Yan ang kanya pong pananalangin po dyan. Kaya nangangailangan ng Samuel. Diyan nyo maiintindihan kung bakit sinabi niya anak na lalaki. Diyan nyo mauunawaan ang buhay ni Samuel. Marami siyang ministry sa kanya pong panahon. Kaya nga nung si Eli napabalita na wala ng kanyang anak, anong nangyari? Mga kapatid, si Eli nabuwal sa kanya pong kinaupuan sapagkat nung panahon na yun malabo na ang kanyang mata at sobrang taba at nabali ang kanyang liig. Nung napabalita sa kanya ng kanyang anak ay namatay sa labanan. Sapagkat sinabi ng Diyos yon na si Yahweh, palatandaan na wala na akong pagsama sa inyo, sabay mamamatay sa labanan ang dalawang anak mo. At nangyari yon. Kaya yung napabalita yon, yung dalawang anak ni Eli na si Hopni at Pinehas, namatay rin si Eli. Nagkatotoo ang sinabi ng Diyos. Kaya kapag tayo ay binabarubal natin ang gawain ng Diyos, hindi natin ginagalang ang gawain ng Diyos, strikto ang Diyos pagdating po sa pananambahan. Strikto ang Diyos pagdating po sa pagsamba. Amen? Kaya yan ang prayer niya, ma-regain yung victory ng Israel. Kaya nung siya nag-lead na dyan, nanumbalik ang tagumpay sa Israel at pinagpala ng Diyos. Sa katunayan, last judge po ito, si Samuel. Kaya ang ministry niya is a prophet. Pag sinabi mo lang si Samuel, mga kapatid, ay isang propeta, dagdagan mo para hindi ka ma-out of context. Si Samuel ay isang pari. Replacement doon sa pagganap ng pananambahan. Andyan ang verse. Samuel is a last judge. Bakit sa uli naging hukom? Pag sinasabi pong judge, mga kapatid, ay hindi po ito sa judge na nasa hukuman na may hawak na martilyo. Yung ginagano, no, itigil, ayusin ang kaso. Hindi. Ang judge sa panahon po nila ang tinatawag doon military leader. Yan ang judge. Huling judge po ito, si Samuel, bago pumasok ang age of monarchy o monarkiya. In short, panahon ng hari. Kaya si Saul at David, siya pa po ang nag-anoint po dyan. Nung nagkaroon na ng hari ang Israel, after po ng transition ng judge, ng mga hukom at ng mga hari. Samuel is from the tribe of Levi. Pag tinignan niyo po kanina ang chapter 1, from Ephraim tribe. Pero pag tinignan niyo po ang 1 Chronicle, chapter 6, verse 38 hanggang 33 to 38, added information. Si Samuel ay mula sa lahi ng mga Levita o Levites. Ang Levites o tribe of Levites, yan ang pinagkatiwalaan ni Yahweh na mag-handle ng worship.
mag-manage ng mga handog. Kaya doon nyo rin maiintindihan kung bakit sabi niya, anak na lalaki, ang ipagkakaloob nyo sa akin sapagkat nangangailangan ng isang lalaki mula sa lahi ng Libita para mag-replace po doon o papalit doon para manumbalik ang integridad at victory ng Israel. Diyan nyo po maintindihan, Samuel is a Nazarite. Hindi po ito nagpapaputol ng kanya pong buhok. Hindi po ito umiinom ng alak. Hindi po ito humihipo sa patay. Yan po ang ministry ni Samuel. Kaya sa aking pong pagtatapos mga kapatid, ito yung hamon sa umaga pong ito. What is your prayer request in this year 2024 for the temple of God?